Jan, si Sister Joy, kasama niya yung anak na sa iyong pangalit. Sa labas. Okay? So, okay. Alam niyo mga kaibigan at kapatid, noong kami ay nagsimba dito po sa Fort Bonifacio, si Jenny ay saksi pa ni Jehovah. Noong panahon. Ang sabi nung presider, mga kapatid at panauhin at mga kaibigan, tayo mo ay mananalangin. Tayo mo lahat ay lumuhod. Si Jenny hindi lumuhod. Sabi ni Jenny, katuloy mo lang ang lumuhod. Ano na walang buhok? Katuloy mo lang. Mga tungkol na ginawa. Okay. Ang sabi ni Jenny, katuloy mo lang ang lumuhod. Kaya kami mga saksi, hindi kami lumuhod. Ang sabi ko, maling paniniwala niyan. Kung kinikilala mo si Kristo na tagapagligtas mo, at kinikilala mo si Jehovah na iyong Amang Diyos, ay dapat lumuhod tayo. O? Pakinggan ninyo, Sister Aldrin, alam mo ba ang iyong sandata? Sa Kapitulo, pakibasa, Kapitulo 2, pakinggan po ninyo mga panauhin. Sa versikulo 9 ang 10. Ng Pilipos. Nanganday na ako. Oh. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 9 at 10. Bakit kinakailangan lumuhod tayo kapag may panahon tayo nananalangin sa magsamba? Pakinggan po ninyo, pakinggan nyo maigi, ano ho? Teka. Sister Alvin, pakinggan po nyo, ito'y pag-aaral natin, ano? Kasi mayroong mga gustong magtanong. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 9 at 10. Ito po, verse 9. Verse 9, pakinggan po ninyo. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat lumuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ano sabi? Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng tuhod eh. John, binigyan tayo ng tuhod. Para hindi lamang sa paglakad gagamitin, luluhod tayo. Kanino? Kay Kristo. Sino luluhod? Mga nasa langit. Sino yan? Mga anghel. Mga anghel sumasamba kay Kristo. Lumuhod kay Kristo yan. Sino pa? Mga nasa ibabaw ng lupa, luluhod. Pero kung meron mga tao, ay luluhod. Pangatlo, sino pa luluhod? Nasa ilalim ng lupa. Sino yan? Bulate? Hindi. Hindi naman luluhod ang bulate. Sino luluhod? Yung mga patay. Bakit? Pagdating ni Kristo, lahat ng namatay, mabuti ka man masama, bubuhayin kayo ni Kristo, lahat yan luluhod. Kita po. Kaya nung naiintindihan ni Jenny, ganun pala. Kaya ngayon, sa balisa. Natuto na siyang lumuhod. Mga kaibigan,
kapatid, ang aking topic, Brother Yuli, ay may kinalaman sa pintuan. Ilang pintuan nyo sa bahay? Isa. Dalawa. Yung Brother Yuli, isa. CR pa lang isa. Pinikuhan namin tatlo. Ano? Hindi, apat. Isa rito, isa dalawa, sa kwarto, tatlo, isa sa CR. Dito, dalawa pinto. Mga kaibigan, bago tayo pumunta sa pinto, minsan si Kristo ay nakakaral sa kanyang mga alagad. Pakinggan niyo po itong istorya nito. Nakakaral si Kristo. Tinanong si Kristo ng kanyang mga alagad, Panginoon, ano nakasulat sa isip? Marami ba? Kakaunti ba? Kakaunti ba ang maliligtas? Mga kaibigan, kapatid, sana maging seryoso naman tayo sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, ang buhay natin nakataya. Sister Joy, nakataya buhay natin. Nasa kamay mo ang kaligtasan sa pagpili. Tandaan po natin yan. Hindi biro ito. Yung pag-religion natin, hindi biro. Nakasalalay dito ang ating kinabukasan, kaligtasan si sarili. Kaya kami nagtsatsaga, mga kapatid, dumalo kayo. Manalangin kayo. Huwag niyong gawin biro, huwag niyong gawin para bagang, kasi ako, dito ako sa Batista ako Hindi yan ticket going to heaven. Formality lang ito. Kaya ang sabi ng mga alaga, Brother Yuli, kakaunti ba ang maliligtas? Mga kaibigan, kakaunti ang maliligtas. Kung ikukumpara natin sa mga taong mapapahamak, yung maliligtas, kakaunti, bakit mas naman ang mapapahamak? Pakinggan niyo. Tignan natin. Basahin natin sa Biblia. Sa Kapitulo 20,